Sa nakaraan nating video natapos tayo kung saan at agad din binati ng system ang ating bida. Host, natanggap mo ang Supreme Bone, isang misteryosong buto na may nakaukit na mga rune, nagbibigay sa nagmamay-ari ng natatanging kakayahan, nakatakdang maging isang walang kapantay na pinuno. Nais ba ng host na pagsamahin ito ngayon? Isang walang kapantay na overlord ang Aztec. Bilis! Hindi na ako makapaghintay. Kasunod nito makikita natin ang ating bida ay may nabuong enerhiya sa kanyang mga kamay. Sinimulan na ang proseso ng pagsasanib, kapag ganap ng napagsama ang Supreme Bone, ang lakas ng pakikidigma ng host ay tataas ng husto. At agad inabisuhan ng ating bida ng system. Ang iyong pagsasanib ay nakumpleto na, binabati kita, host. Sa isip-isip ni Hong habang nagugulat at nakatingin ito sa ating bida. Ngayon ang mga alon ng enerhiya na nagmumula sa kanya ay nagpapanginig sa aking puso. Nagtataka ako kung anong uri ng dakilang kapalaran ang dala niya, kung hindi, paano magkakaroon ng ganitong uri ng nakakatakot na talento mula sa probinsya ng ilang? Kaputangi na, kailangan kong muling suriin ang tunay niyang lakas, dapat akong magmadali at makapasok sa Consolidated Body Realm para magkaroon ng pagkakataong labanan siya. Kasunod nito ay agad nagpasalamat ang emperador sa ating bida habang nakaluhod. Maraming salamat, banal na immortal, sa pagliligtas sa mga mamamayan ng Wei. Isusulat ng aming dakilang Wei ang pangyayaring ito sa kasaysayan upang matiyak na maalala ng mga susunod na henerasyon ang iyong kabutihang loob. Tugon ng ating bida sa emperador, hindi na kailangang magpasalamat, ang pagiging mabuting emperador at pagtrato ng maayos sa iyong nasasakupan ang pinakamahalaga sa lahat. Mungkahi ng emperador sa ating bida, ang abang ito ay tatandaan ang iyong mga turo. Mungkahi ng batang babae sa ating bida, banal na immortal, maaari po ba akong sumali sa Xuanshan sect? Nais ko ring pumatay ng mga demonyo at protektahan ang mga tao, gaya ninyo. At agad din sinuri ng ating bida ang batang babae gamit ang kanyang mga mata. Ang pangalan pala ng babae ay si Zhao Linger, kasarian, babae. Antas ng cultivation, wala, kakayahan, pinakamataas na uri ng water spirit root. Katauhan, prinsesa ng Wei, may disenteng kakayahan siya para sa cultivation. Mungkahi ng ating bida, si Linger ay tunay ngang may magandang water spirit root, isa siyang may potensyal na mag-aaral. Kung talagang taglay mo ang determinasyon, tatanggapin kita. Tugon ng emperador sa kanyang anak na si Linger. Ano, talaga ba Linger? Dali, magpasalamat ka agad sa banal na immortal. Mungkahi ni Linger sa ating bida habang nakangiti habang nagbibigay ng paggalang sa ating bida. Si Linga ay taos pusong nagpapasalamat sa banal na immortal. Mungkahi ng emperador, banal na immortal, iniligtas mo ang Wei at tinanggap mo si Linga bilang alagad, hayaan mong ipaabot ko ang aming pasasalamat sa ngalan ng sambayanan ng Wei. Nais naming maghanda ng isang piging para sa iyo at inaanyayahan ka naming magpahinga sa Jingtai Palace ng ilang araw. Tugon ng ating bida sa emperador habang nakatingin kay Hong. Sige tayo, ngunit si Hong ay walang kibo. Kasunod nito, habang napapabuntong hininga si Hong, ay nag-breakthrough na naman ito. Sa wakas, magaling na ang mga sugat ko, at ang aking cultivation ay umabot na sa rurok ng yugto ng Nascent Soul. Hong Chenny, rurok ng Nascent Soul. Mula nang simulan ko ang pag-aaral ng 3,000 Flame Scripture at inumin ang mga pil na yon, biglang bumilis ang aking cultivation. Talagang pambihira ang kanyang mga pamamaraan. Sa isip-isip ni Hong sa ating bida habang naiinis ito. Kahit na iniligtas mo ako sa pagkakataong ito, ang kahihiyang dinanas ko ay hindi basta-basta mabubura. Hintayin mo lang, Ye Junlin, ang pag-iisip na ikaw ay magmamakaawa sa harapan ko ay lubos na nagpapasaya sa akin. At agad tinawag ng ating bida si Hong at napalingon na lang si Little Hong, halika rito at harapin ang iyong master. Sa loob-loob ni Hong habang naiinis, heto na naman siya. Sa tingin mo ba't titiisin ko to? Mungkahi ng ating bida habang nakaupo. At nakahawak sa isang scroll. Ang nobelang ito tungkol sa martial arts ay medyo nakakatuwa. Mukhang mahilig ang mga karaniwang tao rito sa mga eksenang may sapakon sa mukha at sobrang lakas na bida. Kung ako'y matransmigrate sa bansang ito, malamang yayaman ako sa pagsusulat ng mga nobela. Kung ganun, magsimula tayo sa Battle Through the Heavens, tiyak na magiging patukto sa buong lupain. Ang pangalan ng may akda ay Mad Potato. Sa isip-isip ni Hong habang naiinis, ano na namang kalokohan ang pinagsasasabi niya ngayon. Mungkahi ni Hong sa ating bida, master, ipinatawag niyo po ako. Tugon ng ating bida kay Hong habang nakangiti, andyan ka na pala. Halika, hugasan mo ang mga paa ng iyong master, sa loob-loob ni Hong habang naiinis sa ating bida. Ikaw, pati ang makapangyarihang Blood Demon ay pinatay ng taong ito, hindi panahon para mag-alinlangan pa, tiis lang ng kaunti.
Mungkahi ng ating bida kay Hong, ano hindi mo ba gusto ang iyong master magluhod ka at hugasan ang mga paa ko agad? Sa isip-isip ni Hong habang galit na galit, hindi magagawa ng disciple yan. Ako, ang dating leader ng Demon Sect, na minsang isang tunay na immortal, ay pumatay ng hindi mabilang na mga cultivator. Ngayon, kailangan ko pang magpakumbaba upang hugasan ang mga paa ng isang cultivator mula sa isang liblib na lugar. Mungkahi ng ating bida kay Hong, magaling na disipulo. Akala mo ba ay maliloko mo ako? At nagulat na lang si Hong at napapatanong sa kanyang isip. Hold on, ang tubig na ito ay Tai Infinite Water. Ang tubig na ito, kung iniinom ng mga mortal, nagbibigay ng walang hanggang kabataan at 200 taon ng buhay. Para sa mga cultivator, pinapalinis nito ang katawan, tinatanggal ang lahat ng mga dumi, at malaki ang itinutulong sa pagpapalakas ng cultivation. Kahit na isang maliit na bote nito ay magdudulot ng kaguluhan sa central domain, ito ay isang bagay na tanging mga cultivator lang ang makakapangarap. Sa loob-loob ni Hong habang nakatingin sa ating bida. At ang taong ito, ginagamit pa ang tubig na ito panghugas ng paa, ang laki ng sayang. Lalo nitong pinapatunayan na tiyak ay nakamit niya ang isang napakalaking yaman, kung hindi, paano siya magiging ganoon kabilog sa ulo? Kung inumin ko lang lahat ng tubig na ito ng Tai Infinite, tiyak ay malaking tulong sa aking pagpapalakas. Sandali, ito ay tubig panghugas ng paa, tanong ng ating bida kay Hong. Ano ito, mabaho ba ang aking mga paa? Tugon ni Hong sa ating bida. Hindi, nag-iisip lang ako ng iba pang bagay. Oo, nag-iisip nga siya tungkol sa pag-inom ng tubig na panghugas ng paa. Ang mga gantimpala ng system sa pag-check-in ay nagbigay sa akin ng napakaraming Tai Infinite Water. Sinong mag-aakala na ang paggamit nito para magbabad ng mga paa, kasama ang kakayahan ng murang disipulo na ito, ay magiging ganito kasarap? Mungkahi ng ating bida kay Hong, lumalamig na ang tubig, pakiinitan nito. Tugon ni Hong sa ating bida, masusunod master, at makikita na lang natin si Hong. Ay ginamit niya ang kanyang furry flame technique. Para pampainit sa tubig, kasunod makikita din natin ang ating bida habang sarap na sarap sa kanyang feeling na tatamasa, at kasunod din ito ay may bigla na lang may tumawag sa ating bida, Divine Immortal. Ang tumawag pala sa ating bida ay si Linger, habang bakas sa kanyang mga muka ang kanyang tuwa. Mungkahi ng ating bida, ang sarap, ngunit si Linger ay mali ang kanyang pagkaunawa. Ano bang nangyayari? Hindi ko in-expect na ganito ang relasyon ng master at disciple. Mungkahi ni Linger, nakakahiya habang kumaripas ito ng takbo. At napapatanong na lang ang ating bida kung bakit tumakbo si Linger. Tugon ni Hong sa ating bida habang pinagpawisan dahil sa init. Master, nakuha ba ang kasiyahan sa paghugas ng paa? Habang nakatingin sa ating bida habang namumula ang kanyang muka. Mungkahi ng ating bida kay Hong habang nakangiti. Satisfactory, of course, little Hong, sayang at lalaki ka, naaawa ako sa iyo. Sa isip-isip ni Hong habang galit na galit sa ating bida. Ikaw hayop, papatayin kita kung ipapakita ko to. Ilang araw na lang ng kapalaluan mo, kailangan ko itong tiisin. Kasunod nito ay pinakita ang singsing ng ating bida. Mungkahi ng ating bida kay Hong, isang mensahe mula sa leader ng sekta. Junior Brother Ye, bumalik ka sa sekta agad, may isang malaking pangyayari sa Wasteland Province. Isang sinaunang lihim na lugar ang malapit ng magbukas. Kung makikinabang ang Xuanshan Sect dito, tiyak na tataas tayo sa kaluwalhatian. Mungkahi ng ating bida, isang sinaunang lihim na lugar. Paliwanag ni Hong sa ating bida, ang mga sinaunang lihim na lugar ay mga imbakan ng yaman para sa pagsasanay, kayang baguhin ang kapalaran ng mga cultivator mula sa mga mababang pinagmulan at pahintulutan silang umakyat patungo sa immortalidad. Hindi ko inisip na may ganitong lugar na lilito sa desoladong Wasteland Province. Sa loob-loob ni Hong ang balita tungkol sa paglitaw ng ganitong lugar ay hindi kayang itago, tiyak na magkakaroon ng kaguluhan, ngunit ito rin ay aking pagkakataon. Kung makakakuha ako ng malaking yaman mula rito, at pagsamahin ito sa kapangyarihan ng 3,000 flame scripture, tiyak na angat ang aking level ng cultivation. Kasunod ay agad inabisuhan ng ating bida ng system. Bagong misyon sa pag-check-in na ay si Sela. Kailangan mag-check-in ng host sa Luotian Secret Realm para makatanggap ng isang sobrang kapanipaniwalang gantimpala. Mungkahi ng ating bida, sobrang kapanipaniwalang system, paliwanag mo ako kung ano ang itinuturing na surprise na yon. Tugon ng system sa ating bida, kung sasabihin ko sa iyo, hindi na ito magiging surprise. Mungkahi ng ating bida kay Hong habang nakatuwang-tuwa. Hong, mag-empake ka, magpaalam tayo sa emperador ng Wei at babalik tayo sa Xuanshan Sect. Tugon ni Hong, nauunawaan po, Master. Kasunod makikita natin ang ating bida at si Hong nagtungo sa
Great Way Imperial Palace at makikita natin ang emperador katabi si Linger. At mapapansin natin ang kanyang mga ministro at nakaluhod ito lahat. Mungkahi ni Linger sa emperador ama, ayokong umalis, siguro dapat ako na lang dito at samahan ka. Tugon ng emperador sa kanyang anak na si Linger hindi, ang pagsali sa Xuanshan sect ay isang napakagandang pagkakataon, isang bagay na tanging ilan lang ang makakaranas, pahalagahan mo ang pagkakataong ito at huwag sayangin ang iyong hinaharap. Mungkahi ng emperador sa ating bida Divine Immortal, aalalahanan ko ang iyong mga aral at mag-aalaga sa mga tao bilang isang mabuting emperador, hopang pangalagaan mo ang aking anak. Tugon ng ating bida sa emperador ang bawat isa ay may sariling tadhana, hindi siya pagmumultahin sa Xuanshan sect, pero kung gaano siya kalalaki, nakataya iyan sa kanya. Kasunod nito ay tinawag ng ating bida si Linger halika, Linger, alis na tayo. Kami ay nagpaalam sa Divine Immortal, mungkahi ni Linger habang kumakaway-kaway at nakangiti. Ama, babalik ako upang dalawin ka kapag kaya ko. Kasunod ay napunta tayo sa Feather and Gate, True Inheritance Hall. At makikita natin ang dalawang panauhin mungkahi ng sect leader ng Feathered Immortal Sect, na si Qingzhou. Maraming kaganapan sa Wasteland Province kamakailan, narinig ko na isang sinaunang lihim na kaharian ang malapit ng magbukas. Bukod pa rito, ang Wind and Thunder Sect ng iyong ama ay winasak ng Lord of Misty Peak mula sa Xuanshan Sect. Tugon ni Xiaoer habang may seryosong experience sa kanyang anuang antas ng kanyang pagkadalubhasa paliwanag ng sect leader ng Feathered Immortal Sect, na si Qingzhou ayon sa mga bulong-bulungan, siya ay isang bagong akyat na cultivator ng Nascent Soul mula sa Wasteland Province, mungkahi ni Xiaoer habang nanlilisik ang kabilang niyang mata sa galit Nascent Soul ang pagpatay sa isang Nascent Soul cultivator, ay kasing dali ng pagpatay ng manok. Sa Eastern Domain, True Transmission Hall ng Feathered Immortal Sect. Mungkahi ni Xiaoer sa kanyang Master, paano po si Elder mo sino kayang nakasakit sa kanya? Tugon ni Elder Juyang sa kanyang disciple na si Xiaoer. Sa ngayon, hindi pa malinaw, pero lahat ng hinala ay nakaturo sa Profound Heaven Sect pero ang tanong, anong kakayahan ba meron ang maliit na sektang yun para patayin si Elder mo aasa lang ba sila sa Golden Core Realm Master ng Misty Peak? Mungkahi ni Xiaoer, sa kanyang Master mukhang ibang tao ang may sala. Kahit ano paman, kailangang lipulin ang Profound Heaven Sect. Ang Master ng Misty Peak na pumatay sa aking ama, kailangan din niyang mamatay. Mungkahi ni Elder Juyang sa kanyang disciple. Nga pala, sa pagkakataong ito, isang sinaunang lihim na lugar ang lumitaw sa desyertong lalawigan, at magpapadala ang sekta ng ilang matatandang elder upang samahan ka. Tandaan mo, kinakatawan mo ang Feathered Immortal Sect, at makikipagtagisan kayo sa mga koponan mula sa ibang malalaking sekta. Tungkol naman sa usapin ng paghihiganti, maaari natin iyang harapin pagkatapos ng misyon. Nais ng iyong guro na unahin mo muna ang iyong mga tungkulin, naintindihan. Tugon ni Xiaoer sa kanyang master. Sumusunod po ang alagad. Kasunod nito ay agad nang umalis si Xiaoer at makikita na lang natin si Elder Juyang at napangiti na lang ang demonyo. Sa isip-isip ni Elder Juyang habang nakangiti ang demonyo at nakahawak ito sa berde na pil. Alagad, kailangan mong ipagpatuloy ang mahusay mong pagganap. Sa tulong ng mga yaman mula sa kompetisyon ng sekta na iyong napanalunan, kampante akong mababasag ko ang sagabal ng dakilang pag-akyat upang maabot ang realm ng paglagpas sa tribulation, kapag dumating ang panahong yun, sabay-sabay tayong angat. Sa Kunlun Realm ang mga nakarating sa Divine Transformation Realm ay tinatawag na mga Diyos, ang mga nakarating sa Body Integration Realm ay tinatawag na mga makalangit na Diyos. Ang mga nakarating sa Great Ascension Realm ay tinatawag na mga kagalang-galang o pinakadakila, ang mga nakalampas sa Tribulation Transcendence Realm ay kilala bilang mga huwad na immortal. Ang pagkakaugnay sa karakter na immortal ay nagpapahiwatig ng lakas na kayang mangibabaw sa isang rehiyon. Ang Wastelands, ang pinakaliblib at walang kabuluhang lalawigan, ay biglang nakilala sa Eastern Domain dahil sa isang sinaunang lihim na lugar na may kaugnayan sa. Kasunod makikita natin ang tatlong disciple habang nag-uusap. Mungkahi ng isang disciple sa kanyang kasama. Hindi ba't kilala ang Wastelands bilang pinakaatrasadong lupain ng mga barbarong ngunit mayroon pa ring pagkakataon para sa immortalidad? Swerte lang talaga, tugon ng isang pang-disciple. Buti na lang at mahihina ang mga cultivator sa Wastelands kailanman ay hindi mapupunta sa kanilang mga kamay ang ganitong pagkakataon. Fair na, bilasan natin pagdating ng Feathered Immortal Sect, baka nipatak ng sabaw wala nang matira. Sa Eastern Domain, sa labas ng Luo Heaven Secret Realm ng Wastelands. Makikita natin ang mga elder at mga kanila disciple na nagtipon-tipon. Mungkahi ng matandang elder sa kanyang disciple.
Ngayon, lumitaw na ang Secret Realm, at 4 sa 5 pangunahing sect ang narito, maliban sa Profound Heaven sect, baka nagpasya na silang magbigay. Tugon ng disciple sa kanyang master. Imposibleng magbigay, pagkatapos na ang pag-aangkin nila sa Wind and Thunder sect, maaari pa silang mag-compete para sa titulo ng pinakamalaking sect sa 5 pangunahing sect. Mungkahi ng elder habang tumatawa. Matagal na akong nasa seclusion, at pati na ang dating nahuhuling Profound Heaven sect ay ngayon sinusubukang magpakitang gilas sa aking Moving Mountain sect. Ang elder ay ang Moving Mountain sect o patriarch, na si Ouyang Feng, ay nakarating na sa Divine Transformation Realm. At nagulat na lang ang disciple pati ang elder sa sinabi ni Ouyang Feng at baka sa kanilang muka ang takot at pinagpapawisan. Ano, Divine Transformation Realm nung una? Akala ko ang Profound Heaven sect ay may 2 cultivators sa Golden Core Realm, na nakakamangha na. Pero sino ang mag-aakalang ang ating Wastelands ay makakapag-produce ng isang Divine Transformation Cultivator? Mungkahi ng elder at disciple. Habang nagbibigay ng paggalang sa O-Patriarch, na si Ouyang Feng maligayang pagbalik, Patriarch. Tugon ni Ouyang Feng habang tumatawa. Sinong mag-aakalang sa aking paglabas mula sa seclusion makikita ko ang paglitaw ng isang ancient secret realm, tila ang kapalaran ang nagtakda nito. Mungkahi ni Ouyang Feng. Ngayong pagkakataon ng secret realm ay papasukin muna ng aking Moving Mountain sect, mayroon bang sinuman sa inyo na tumutol? Sa isip ng elder. Dahil si Patriarch Ouyang Feng ay umabot na sa Divine Transformation Realm, siya na ngayon ang hindi matatawarang numero 1 sa mga Wastelands. Tugon ng elder habang pinagpawisan at nagpapakita ng paggalang kasama ang kanyang disciple. Kami ay magalang na sumusunod sa utos ng Diyos na Panginoon. Sigaw ng disciple ni Ouyang Feng. Habang tuwang-tuwa ang leader ng sekta ay makapangyarihan. Sa harap ng isang eksperto sa Divine Transformation Stage, sino ang may lakas ng loob na maghamon? Mungkahi ni Ouyang Feng habang tumatawa. Magaling. Kasunod nito makikita natin ay nagkaroon ng Thunder Lightning, nandito na ang God Martial Holy Palace. Kayo mga katutubo ng Wastelands, magtabi kayo agad. Nandito na ang Fog Shadow Sect, kung gusto nyo ng mabuti, lumayas na kayo. At makikita natin ang isang lalaki habang nakasakay sa kanyang kakaibang carwahe. Ang lalaki ay ang Shantian Imperial Court, Southern King, Late Divine Transformation Realm. Mungkahi ng lalaki ay ang Shantian Imperial Court. Ang Wastelands ay may Divine Transformation Cultivator. Sa loob-loob ni Ouyang Feng. Habang nagugulat at pinagpapawisan daang Divine Transformation Cultivators. Nagtrabaho ako ng husto upang mag-breakthrough sa Divine Transformation Realm, at isa ako sa mga nangungunang tao sa Wasteland sa nakaraang 10,000 taon, ngunit hindi ako pinapansin sa labas ng Wastelands. Mungkahi ni Ouyang Feng. Mga ginoo, ako ang patriarka ng Moving Mountain Sect, si Ouyang Feng, tawagin niyo akong Xiao Feng. Tugon ng isang disciple, habang tinuturo-turo si Ouyang Feng. Kahiyahiyang matandang tao, nagtatantrum pa at nagpapanggap na bata, bababa ka at manatili roon. Wala kang karapatang magsalita dito. Mungkahi ng isang pang-disciple, mga katutubo ng Wastelands, kahit na nakarating kayo sa Divine Transformation Realm, kayo pa rin ang pinakamababa sa pinakamababa, paano kayo maglalakas loob na tumayo ng pantay sa amin? Mungkahi pa ng ikatlong disciple. Matandang tao, bababa ka agad at huwag mong ipahiya ang sarili mo. Tugon ni Ouyang Feng. Mga ginoo, bagaman ang kapaligiran dito sa Wastelands ay mahirap, hindi nangangahulugang mababa ang mga nilalang dito. Bilang mga kapwa nasa Divine Transformation Realm, bakit kami kailangang magpasakop at magpatapak sa amin? Sa isip-isip ni Ouyang Feng habang galit na galit. Kung ako, na tinuturing na guro ng aking mga disipulo, ay iwasan ang labanan na ito at maghanap ng pansamantalang kaligtasan, anong kinabukasan ang mayroon ang Wastelands? Mungkahi ni Ouyang Feng. Habang nagpalabas ng kanyang malakas na aura. Sabay tutok ng kanyang espada. Ang Wastelands, bagaman desyerto, ay walang kinatatakutang laban. Sinong magtatangkang sumalungat, lumabas kayo. Tugon ng isang pang-disciple. Habang galit na galit at naghahanda ng kanyang atake. Napakayabang. Matandang hanggal, hinahanap mo ang kamatayan. Sama-samang sumugod, patayin ang matandang asong ito. Mga ginoo, manatili sa inyong posisyon. Mungkahi ng lalaki ng Shantian Imperial Court. Habang tumatawa at tinuturo-turo si Ouyang Feng. Ang matandang ito ay isang cultivator lamang mula sa Wastelands, kung sabay-sabay natin siyang atakihin, magiging katatawanan kapag kumalat ang balita. Pahabol ng lalaki ng Shantian Imperial Court. Habang naghahanda ng kanyang pag-atake. Sa ganitong paraan ako, ang hari, ay magpapasiklab at susupol sa kanya gamit lamang ang isang kamay.
Matandang aso, ipapakita ko sa iyo ang. At makikita natin ang malaking imahe ng kamay ang papatungo kay Ouyang Feng. Kasunod nito ay ginamit na rin ni Ouyang Feng ang kanyang lakas para ay pangtapat sa pag-atake ng lalaki ng Shantian Imperial Court. At matutunghayan na lang natin ang malakas na pagsabog ang nabuo dahil sa kani-kanilang malalakas na teknik. Dahil sa banggaan ng kanilang mga atake halos di makita ang paligid nila. Mungkahi ng lalaki ng Shantian Imperial Court. Habang nananginginig ang kanyang kamay dahil sa impact ng pag-atake ni Ouyang Feng. Matandang lalaki, mukhang hindi kita dapat minamaliit. Hindi na yan bago, halika pa, isa pa, kasunod nito makikita natin si Ouyang Feng. Ay pasugod na naman patungo sa lalaki ng Shantian Imperial Court. At makikita natin dahil sa galit ng lalaki, ay nagkaroon ng ugat ang kanyang mga mata. Mungkahi ng lalaki ng Shantian Imperial Court. Habang sumisigaw dahil sa galit. Walang hiya, matandang lalaki, papatayin kita. Sabay bigwas ng kanyang pag-atake kay Ouyang Feng. Sa lakas ng pag-atake nang ay tumilapon na lang si Ouyang Feng. At makikita natin si Ouyang Feng sa lakas ng pag-atake ay napasukan na lang ito ng dugo dahil sa kanyang pinsalang natanggap sa atake. At agad din tumayo si Ouyang Feng habang nakahawak sa kanyang espada. Maduming sinungaling, nandaraya ka. Nakakahiya ka sa silangang dominyo. Mungkahi ng lalaki ng Shantian Imperial Court. Namatay para ipagtanggol ang dangal, isang marapat na kamatayan. Gusto ko lang sabihin sa iyo ang isang bagay. Ang mga cultivation ng disyerto ay hindi maaaring hamakin. At mapapansin na lang natin si Ouyang Feng ay natatakot na dahil sa sinabi ng lalaki ng Shantian Imperial Court. Sa kanya at pinagpapawisan. At agad din gumawa ng isa pang pag-atake. Ang lalaki ng Shantian Imperial Court patungo kay Ouyang Feng. Kasunod ay napahinto na lang sa pag-atake ang lalaki ng Shantian Imperial Court dahil sa naramdaman niyang malakas na presensya at napapatanong na lang ito kung yun ang Amitabha napakamasigla ngayon. At napapatanong na lang ang disciple kung yun ba ay. Iyan ay si Master Zhong Chan mula sa Hanging Temple ng Buddha State. At makikita natin ang pagdating ng mga bagong panauhin ang nasa likuran niya ay si Zhu Chenny batang Panginoon ng pamilya Zhu na kinikilalang nangungunang pamilya ng cultivation sa Spirit State. Amitabha, at pinagpawisan na lang si Ouyang Feng sa kanyang nalalaman. Sa isip-isip ni Ouyang Feng habang pinagpawisan ang nakakapreskong presyon na ito, sila ay nasa body integration realm. Ang mga wastelands hindi mananalo ang feathered immortal sect ng Qing State ay dumating na rin, ngayon, ang mga pinakamalalakas na sekta ng Eastern Domain ay narito na. Ang isa na yun ay ang banal na anak ng feathered immortal sect, si Chen Xiao, narinig ko na siya ay may taglay na Sun Immortal Body at walang kalaban sa kanyang mga kapwa. Walang duda, nagpapalabas siya ng aura ng pinakamaliwanag na bagong bituin sa Eastern Domain. Sa susunod na 10,000 taon, magsusulat siya ng isang bagong alamat. Mungkahi ng mga disciple habang nakatingin kay Chen Xiao, hindi ba siya ang batang Panginoon ng Wind and Thunder Sect? Isa siya sa atin mula sa Wastelands. Sa loob-loob ni Xiaoir habang naiinis. Wastelands ang simula kung saan ako pinagsalitaan ng hindi maganda sa Feathered Immortal Sect ay talagang nakakadiri sa akin. Mungkahi ng isang elder habang napapasigaw dahil may isang pag-atake papatungo sa kanyang sabay sabi. Ang banal na anak ng Feathered Immortal Sect ay hindi isang tao na dapat pag-usapan ng mga langgam ng Wastelands. At nagulat na lang ang disciple at elder. Dahil sa kanilang likod ay nawasak ang katawan ng elder dahil sa lakas ng pag-atake ni Xiaoir. Mungkahi ng lalaki ng Shantian Imperial Court. Holy Sun Chen, mas mabuting ako na ang humawak sa mga mabababang cultivator ng Wastelands na ito, upang hindi madungisan ang iyong mga kamay. Tugon ni Xiaoir habang naiinis kung iyan ang iyong nais. Kasunod nito habang natatano ang Kunlun Realm. At makikita natin ang mga kasamahan ng ating bida. Mungkahi ng sect leader na hulaan ko ng tama sa paglitaw ng lihim na lugar na ito, tiyak na magpapakita si Old Chen San, buti na lang at hindi basta-basta nagpakita ang Profound Heaven Sect. Tugon ni Zhao. Master, habang sila ay nag-aaway tungkol sa lihim na lugar, mabilis tayong umalis sa Wastelands at magtago muna sandali. Mungkahi ni Su Chenzo. Depende pa rin kay Junior Brother Ye, siya ang pag-asa ng Profound Heaven Sect. Pero, nasaan na si Junior Brother Ye? At nagugulat na lang ang sect leader at napapatanong kung ang ating bida ang kanyang nakikita. Si Junior Brother Ye ay nauna nang pumunta. Nandoon si Chen Xiao, kung pupunta tayo ngayon maghahanap tayo ng kamatayan. Mungkahi ni Ouyang Feng sa ating bida. Mga kabataan mula sa Profound Heaven Sect, huwag magpadalos-dalos. Ngunit tinitigan lang ito ng ating bida nang may seryosong ekspresyon sa kanyang muka.
Mungkahi ni Uyang Feng habang nananginginig sa takot at pinagpapawisan. Sa tugon ng ating bida habang may kakaibang ekspresyon sa kanyang muka. Nako, binubuli na nila tayo sa sarili nating teritoryo. Mungkahi ng ating bida kay Shaor hindi kayo matatag sa wastelands nang walang ako lumuhad kayo na't mapapansin natin si Shaor habang nagugulat. Tugon ni Shaor sa ating bida habang may naiinis na ekspresyon sa kanyang muka. Sinong kayo, anong pangalan nyo? Paliwanag ng ating bida habang may seryosong ekspresyon sa kanyang mga mata. Ang iyong amang malaki, si Ye Junlin.